May narong send sa Gcash ko, medyo malaking halaga din, at ginastos ko, hanggang sa Dear 8 Vine. I am Lynn, 37 years old. Magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang po na mag-confess ng kasalanan ko dito. Ganito po kasi yon. Isang pagkakamaling, dala-dala ko pa rin sa konsensya ko araw-araw, may isang beses na may na-wrong send na pera sa Gcash ko. Halos 30,000 din yun. Noong una, hindi ko agad ginalaw. Inisip ko na baka may tatawag o magte-text para i-verify kung sino ang may-ari ng pera. Naghintay ako ng ilang oras, ilang araw, pero walang tumatawag. Walang nagme-message, tahimik lang. Dumating sa point na sobrang gipit ako noon. Natalo ako sa sugal ng 15,000 at aminado akong desperado na ako. Doon ko naisip na baka blessing na lang yun sa akin. Mali man pakinggan, pero ganun ang naging takbo ng isip ko noon. Unti-unti kong ginamit ang pera. 10,000 ang napunta sa pagsusugal at may 20,000 pang natira. Kinabukasan may tumawag sa akin. Nanginginig ang boses niya, nagmamakaawa. Siya raw ang may-ari ng perang na wrong send. Pinapakiusapan niya akong ibalik ang pera dahil kailangan na kailangan daw nila iyon. Kinabahan ako, natakot ako. Hindi ko masabi ang totoo na hindi nabuo ang pera. Sa halip na humarap sa responsibilidad, ang ginawa ko, binlock ko ang number niya. Akala ko doon matatapos ang lahat. Akala ko kaya kong takasan, pero hindi pala ganoon kadali ang konsensya. Ilang araw ang lumipas, hindi ako mapalagay. Parang may bumibigat sa dibdib ko. Kaya in-unblock ko rin ang number niya. Plano ko na sanang isauli ang natitirang pera. Kaya lang biglang na ospital ang mama ko. Sobrang taas ng lagnat niya. Kailangan ng laboratory test, gamot, at halos 2 linggo kaming nasa ospital. Sunod-sunod ang gastos. Sa gitna ng takot ko para sa mama ko, nagastos ko ang perang hindi naman talaga akin. Doon ko na tuluyang naisip na wala na akong maibabalik. Paglabas namin ng ospital, may nag-text sa akin mula sa ibang number. Nagpakilala siya, siya pa rin ang may-ari ng pera. Doon niya sinabi ang hindi ko kailanman inaasahang maririnig. Sabi niya namatay na raw ang papa niya. Ang 30,000 na yon sana ang pandagdag sa pang-operasyon ng papa niya. Dahil kinulang sila sa pera na antala ang operasyon. Noong nabasa ko ang message na yon, parang gumuho ang mundo ko. Paulit-ulit akong nag-isip. Paano kung naibalik ko agad ang pera? Paano kung hindi ko ginamit? Kasalanan ko ba? Pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit may isang pamilyang nawala ng ama. Sobrang lakas ng tama sa akin. Hindi ako makatulog. Nawalan ako ng gana kumain dahil sa sobrang stress at kakaisip. Nilagnat ako ng matindi. Parang pinarurusahan ako ng sarili kong konsensya. Nang gumaling ako, nagdesisyon akong mangako. Kahit hindi ko agad maibalik ng buo, ibabalik ko paunti-unti. Dahil iyon ang tama. Dahil iyon ang nararapat. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Pitpit ko pa rin ang konsensya sa bawat araw na dumadaan. Hindi ko na maibalik ang nangyari, pero dala-dala ko ang aral na ang perang hindi sayo, hindi kailanman magiging tunay na blessing, at ang konsensya, hindi mo kailanman matatakasan. Ito ang kwento ng pagkakamali ko. Isang pagkakamaling habang buhay kong dadalhin.